Araw-araw sa eksaktong oras na 11:59 ng gabi, may isang laban na tahimik na tinatapos ng mga estudyante. Tulad na lamang ni Jim Ongkiko na isang working student na araw-araw pinipiling ipagsabay ang trabaho at pag-aaral. May mga times talaga na di ako nakapagpasa ng mga activities namin. Kasi may mga time na alos 12 AM na ako nakaka-uwi ng bahay. Kaya ko naman siya i-manage minsan, pero may mga times talaga rin na nami-miss out ko rin siya na gawin. Hindi dahil sa irresponsible ako. May mga times talaga na sobrang pagod na rin sa trabaho, ganyan. Sobrang nakakaano rin since ang hirap ng minsan magsabi sa professor na kailangan ko pa magpa-resubmit, ganito, ganyan. Syempre, nakakahiya din. Since may mga sarili-sarili din silang mga ginagawa sa kanilang buhay. Tulad ni Jim, marami pang ibang estudyante ang tahimik na lumalaban araw-araw. Mga estudyanteng hindi lang nag-aaral, kundi nagsusumikap ding mabuhay. At isa sa kanila, si Camille Sarmiento. Hi, ako si Camille Sarmiento, student sa Laguna University, and I also work as a content strategist sa isang marketing agency sa Manila. So, ang setup kasi namin ngayon sa school is 1 week na face-to-face, 1 week na online. So, pagka wala kaming face-to-face classes, usually dun ako nagtatrabaho. Minsan napaprioritize ko yung work kesa sa school kasi mas kailangan ko kumita para matuloy ko yung pag-aaral ko. Iniisip ko na parang ang hirap pagsabayin talaga ng work tsaka ng aral. Kasi nakakapagod siya, sobrang nakaka-drain. Hindi mo alam kung anong uunahin mo kasi gusto mo rin naman gumraduate. At the same time, gusto mo rin kumita ng pera kasi nga kailangan mo din siya. As a graduating student, sa mga activities, lalo ngayon may na-miss ako na activity. Finals ngayon. So, hindi ko pa alam kung paano ko irarason kasi parang hirap kasi magrason sa mga prof na nakalimutan ko po kasi nag-work ako, gano'n. Balik sa'yo, parang dapat kaya mong i-manage yung time mo, gano'n. Minsan, kapag pagod ka, hindi mo na maiisip yun eh. Ang gagawin mo na lang, magpapahinga ka na lang. So, hindi mo naman siya sinasadya, pero at the same time, parang wala kang choice na tanggapin na lang na, baka nga hindi ako magaling mag-manage ng time ko. Pero, parang at the back of it kasi, hindi naman totoo na hindi ka magaling mag-manage ng time. Pagod ka lang. Ang kwento ni Jim at Camille ay hindi naiiba sa nakararami. Sa likod ng bawat ngiti at bawat pagpapatuloy, may pagod na hindi basta nawawala. At kapag ang pagod na ito ay naipon, hindi na lang ito simpleng pagkapagod. Ito ay nagiging isang tahimik na laban. Isang laban na may kinalaman sa kalusugang pangkaisipan. Ayon sa Student Burnout Addressing the Growing Epidemic, ang burnout ng mga estudyante ay isa ng lumalaking suliranin sa sistema ng edukasyon. Ito ay tumutukoy sa mental, emosyonal at pisikal na pagkapagod na dulot ng matinding stress at sobrang pressure sa pag-aaral. Sa kasalukuyan, maraming estudyante ang nakararanas ng sobrang pagod dahil sa sunod-sunod na requirements, examination, projects at mataas na expectation mula sa pamilya, paaralan at maging sa kanilang sarili. Dahil dito, unti-unting nawawala ng gana, motibasyon at sapat na pahinga ang mga kabataan. Binibigyan ding diin dito na hindi lamang matatanda ang nakararanas ng burnout, maging ang mga mag-aaral ay naapektuhan nito dahil sa pressure na maging perpekto at matagumpay sa lahat ng aspeto. Ngunit mahalagang maunawaan na ang mental health ay kasing halaga rin ng academic achievement.
Hindi kailangang maubos para lang may matapos dahil sa dulo, sarili pa rin ang dapat mabuo.